na ang dating Pangulong Duterte daw ay nakalabas na ng ICC. Nakalabas? May kumalat na balita. Nakalaya o baka naman nagpa-araw lang? Hindi kaya? Ewan ko, kasi maging ang Vice President Sara Duterte ay hindi alam kung totoo ito oh. Ang sabi niya dito ay, I know the answer but I will not comment. Hindi niya, no? As I'm not sure if it is allowed on my level. Ganon? The best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. Ayun. May bali-balitang nakalabas daw ng ICC detention facility ang Pangulong Duterte. Nako, sinisikreto ba yan? Lumaya na ba? Lumilipad na bang pauwi ng Pilipinas? Nasa hotel na ba? Namamalengke na ba? Nagmumotor na ba? Malaking katanungan po yan kay Bongbong Marcos. Nasaan ang Pangulong Duterte yon? Yun dapat ang ating pamagat sa vlog na ito. Nasaan ang Pangulong Duterte o kaya? Nawawala ang Pangulong Duterte. Naku po, pakalupit po na ito mga reaksyon. Totoo bang lumaya na, lumabas na ang Pangulong Duterte? Ito po, tuloy po natin. Serious ka talaga ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction. Meron pong malaking katanungan ngayon ng mga ating mga kababayan na kung saan lumaya na ba ang Pangulong Duterte o hindi pa? Yan po ang malaking katanungan. At pangalawa, Baste Duterte, nako, meron pong malupit na mensahe kay Diwata, nako. At ito pa mga reaction ha, si Bongbong Marcos, napakalupit daw na negotiator. Tignan po natin kung paano niya ipinahiya ni Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa kanyang ginawang papunta sa Amerika. Mantakin mo yan. Yung Indonesia, 35% nagawa niyang 19%. Si Bongbong Marcos, 20% nagawa niyang 19%. Ang galing. Yung Japan, 35% nagawa niyang 15%. Si Bongbong Marcos, 20% nagawa niyang 19%. Oo. Alam po ninyo kung anong ginawa ni Donald Trump kay Bongbong Marcos. Ipinakita talaga ni Donald Trump kung gaano kabobo, ka-weak leader, at katanga ang isang negotiator na katulad ni Bongbong Marcos. O sige, 20%. Okay, gawin natin 19%. Uwi ka na. Uwi ka na. Bongbong Marcos, umuwi. Mayroong 19%. Tapos pinagmamayabang niya. Pumirma siya, hindi naman yata binasa lahat. Pero mga reaction, umpisa na po natin. Ito na. Nagkaroon pala ng balita, hindi ko ito nakakita Ano yan? na ang dating Pangulong Duterte daw ay nakalabas na ng ICC. Nakalabas? May kumalat na balita. Nakalaya o baka naman nagpa-araw lang? Hindi kaya? Ewan ko, kasi maging ang Vice President Sara Duterte ay hindi alam kung totoo ito oh. Ang sabi niya dito ay, I know the answer but I will not comment. Hindi niya, no? As I'm not sure if it is allowed on my level. Ganon? The best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. Ayun. May bali-balitang nakalabas daw ng ICC detention facility ang Pangulong Duterte. Nako, sinisikreto ba yan? Lumaya na ba? Lumilipad na bang pauwi ng Pilipinas? Nasa hotel na ba? Namamalengke na ba? Nagmumotor na ba? Malaking katanungan po yan kay Bongbong Marcos. Nasaan ang Pangulong Duterte yon? Yun dapat ang ating pamagat sa vlog na ito. Nasaan ang Pangulong Duterte o kaya? Nawawala ang Pangulong Duterte. Naku po, pakalupit po na ito mga reaksyon. Totoo bang lumaya na, lumabas na ang Pangulong Duterte? Ito po, tuloy po natin. Nakalabas o tapos bumalik din o paano ibig sabihin?
Wala nga ano eh. Baka kasi Basta naman ang sabi paglabas ay- nilabas na yung ulong gano'n tapos bumalik din agad. ako ay nahihiwagaan sa sagot nito. Oo. Kasi sabi niya, I know the answer. Okay. Ibig sabihin, alam niya kung nakalabas o hindi. Oo. But I will not comment as I'm not sure if it is allowed on my level. Kung allowed ba siyang sabihin kung ano talaga yung estado? Oo, Ganun kasi, ba ibig sabihin? Tignan mo kung reading between the lines. Yes, ha? yes, oo. Kung ang dating Pangulo Duterte ay nandun sa loob ng ICC, hindi niya sasabihin, para sasabihin yun na, Sabi, yan, sabi, hindi, nandun yan. No? nasa nakakulong. Di ba? Kasi wala namang, kasi kung siya lumabas, parang ito ang mas akmang sagot. Oo nga. Kapag kasi kakaiba yung nangyari. Oho. Bakit natin nasabi yun? Kasi meron siyang, I am not sure if it is allowed on my level. Baka Yun na may confidential, na agreement di ba? Hindi kayo kumakain na ng... Di ba? Nandun sa bahay nyo sa Davao kaya, di kaya, check nyo nga. Kasi kung hindi yan lumabas, Oo. parang may tinanong ko, anong trabaho nung mo? Oo. Confidential. Alam ko na. At hindi pwedeng sabihin, hindi alam mo na. Di ba? nga, no? Alam mo na. May mga ganung bagay eh. Ito parang sinabi niya, hindi ko pwedeng sabihin confidential. Parang yan di ba? Oo nga, oo. So, ibig sabihin, ito ang conclusion Ito ako naman, nag-iisip lang. Confidential, kung papalabasin mo. Oo. Kasi kung hindi mo naman papalabasin, hindi naman confidential yun. Okay, sabi mo lang din, andun eh. Nakakulong eh, ano ba naman? Baka naman kumakain na ng buntot ng tuna sa Davao yan, di kaya? At saka yung paborito niya, yung balat, anong tawag doon? Yung pagkain na yun, yung malapot. Balbakwa? Balbakwa. Balbakwa. Kaya lang ito, ang sagot naman ng ICC. Nag-react ba ICC? Oo. May sinabi ang ICC Public Information and Outreach Section, ang Officer Caroline Maurel. Sabi niya, I can confirm that Kinukumpirma ko yan. that there is no chance, no change. Walang pagbabago. In the status of Mr. Duterte. Ayun. He is still in the ICC detention center. Ayun. Ang ganda ni Caroline, ha? Si Ayun pala. Parang, ayun pala, Yan na ba si Caroline? Oo. Dati- Parang nakalimutan. Pero bagay sa kanya kahit hindi magsuklay, no? Oo nga. Labas pa tuloy si Caroline. Hoy, Caroline, magsuklay ka. Nasa loob pa daw po ng ICC ang Pangulong Duterte. Sabi ni Caroline. Pero base kay BP Sara Duterte, confidential. Ano ba talaga? Bakit niyo mo pinapahirapan? Nasaan ang Pangulong Duterte? Nasaan? Ipakita niyo. Blue eyes, eh. Nagtipid eh. Dapat konti, medyo, kung lalo pa mas magulo buhok niya, mas maganda lalo. No? Ito yung mga taong gano'n, no? Meron. Kung kailan gumugulo ang buhok, lalong gumaganda eh. Ayan. Ay, naku. Anyway, basa po kami ng mga reaksyon. Ano reaksyon yan? Wag na po ituloy, ang dami ng problema. Dapat hindi na pinatulan ni General Torres si Mayor Baste para sila mga bata, Gina at Ilano ng Davao City. Itutuloy na po nila para makita ng mga taga-ibang bansa kung gaano ka-professional Hoy. ang mga naninidbihan sa ating bansa. JM Benigno, Kawayan City, Isabela. Wag na po, asikasuhin na lang ang mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Alright, total, usapang Baste versus Diwata. Ang matandang unggoy. Ito mga karyaso, pagka po natin itong balitan ito patungkol dyan sa issue na yan, ha? Ito, nagsalita na po si Mayor Baste Duterte. Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa counter-challenge ni PNP Chief Nicolas Torre. Sa kanyang Facebook channel, sinabi ni Baste na dahil naglatag ng kondisyon si Torre na gawin itong charity event, may sarili din siyang mga kondisyon. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious,
about this. Kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Eh, wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Alam po ninyo mga ka-reaction, itong pong-usapin na ito, magaling po talaga itong administrasyong ito no? Sinabi siguro ni Bangag, sakyan mo yan para mawala ang atensyon nila sa baha, o di ba? Hoy, Bongbong Marcos, ang problema nasa yung 5,500 flood control. Pati yung away ng dalawang bata, sinasakyan mo. O di ba, bakit ngayon lubog ang kamay nila at mga kalakang Central Luzon? Nasaan yung 5,500 flood control? Meron pa pong sinabi si Bongbong Marcos. Ito na daw po yung new normal. O, tingnan mo naman ang normal. New normal daw. O, tatanggapin po ba natin yun na magiging new normal na nangyayari sa ating bayan na to? Ha? Sabi po ni Bongbong Marcos, ito na daw yung new normal. Ito po si Bongbong Marcos ha. Nung nabudol siya ni Donald Trump, ayan po mga reaction. Ayan o. O, ang tanong, did the man read before signing o bobo nga eh? Paano niya babasahin yan? Hindi nga marunong magbasa yan. O, drop out, walang natapos. O, siyempre si Donald Trump, matalino si Donald Trump, pero hindi umubra si Donald Trump sa Pangulong Duterte. Hoy, Bongbong Marcos, si Donald Trump, pinaluhod ng Pangulong Duterte yan. At ikaw, nagmamagaling ka dyan, nag-i-English-Englishan ka dyan, yung kote mo, may laman ba yan? Di ba, sabi niya, the toughest negotiator. O, nilolo mo, binudol ka na, ikaw kasi budol ka. So, nagpabudol ka. O, apektado ang Pilipinas ngayon. Mga kareaksyon yan po sinasabi natin. Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Di ba? Kaya dito, ano po sabi niya? Ito. Ito, panoorin po natin ito, mga kareaksyon. Meron pong reaksyon si Sir Jean tsaka Sir, ito po. Papanggan mo nyo. Para makita natin na ano pala ito. Para talaga silang, alam mo, itong pagiging viral nila ngayon, dinaig pa yung paghahanda ni Manny Pacquiao. Ayun nga, hindi masyadong... Diba? Si Manny Pacquiao, hindi atin nabalitaan natin, napapalaban na pala eh. Oo, nabalitaan ko nung drone. Pero yung walang ingay. Wala, nabigla pa nga ako na sa... Kailan ko ba nalaman? Sabado na linggo ng hapon. May nagtanong na kaibigan ko, sino na sa boxing? Kako boxing, sino napalaban no? Nabigla pa ako. Sabi sa akin, tataka-taka ka ba? Media man ka, di mo alam. Kako sino nga napalaban? Kasi Manny Pacquiao kanina umaga. Ibig ko lang sabihin, Nelson, parang hindi tayo pumutok gana yung balita paghahanda nila, no? Kasi katatapos ng eleksyon, tapos sinapalaban agad, daig pa ito. Ito kasi talagang uminit sa social media. At meron pang sinabi dyan si Jen, ha? Sino? Habang pagkatapos nung practice, ay may binanggit pa si General Torre. Ba? Tungkol dyan sa mangyayaring boxing. Sige nga. Pakinggan natin. Ituloy nga natin. Ituloy natin yung kay PNP Chief kanina. Ano ba sabi? Nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Nasa kanya na yun. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan. Tatanga-tanga dito si General Torre, ano? Sino ka ba? Bakit magbigay ka ng kondisyon kay Baste? Ikaw pa talaga nagbigay ng kondisyon? Wala namang pang-ayuda? Nasaan yung ayuda ng gobyerno? Naubos na? Hoy, Torre! Pag nagbugbugan kayo niyan, dapat maghati kayo sa pera. Anong tinatawag mong... Ang tawag dyan, yung... cost for the mga naba. Hayaan mo man problema yung yung boss mong Bangag. Bakit mo sinasali-sali si Baste sa mga problema ng Maynila? Nasaan yung pera ng gobyerno? Bilyon yun Di ba? Anong ginagawa mo? Hindi, pag nagbugbugan kayo ni Torre, lahat ng kita, hati kayo. Anong kinalaman ng bahagyan sa bugbugan ninyo? Tsaka hindi, wala ng round.
Walang round 1, round 2, diretso. Walang boxing-boxing na ganyan, hindi. Gamitin nyo lahat kahit kagatin mo, sapakin mo, pilayin mo, gano'n. Ayaw ni Bastian. Basta wag kang papayag. Dapat yung talagang away. Yung walang kondisyon. Oo, pwede mong sapakin, palipilipitin yung leeg, pwede lahat yun. Sinong matira, sinong buhay na lumabas sa ring yun, buhay. Diba? Yung tatakbo sa ospital, wala. Huwag mo tatakbo sa ospital. Ganon dapat, Tore, round 1, round 2. Ba't ikaw ang nagbibigay ng kondisyon? Sino ka ba? Na nasalanta ng bagyo at ng baha. Kasi kung wala naman siya, Nasalanta ng bagyo? Oy, asikasuhin mo yung mga adik sa kalsada. Asikasuhin mo yung trabaho mo. Ayaw ni basta yung round 1, round 2. Hindi, diretso, bugbugan. Walang gloves. Tignan natin kung saan ka pupulutin. mag-distribute na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming naka-ready. Talagang ang ninyo, ang style ninyo, ayuda. Si Tambaluslos, ayuda, nasa bibig. Si Bongbong Marcos, ayuda, nasa bibig. Pati ikaw, ayuda. Magsasapakan kayo ni Basta, ayuda pa rin lumalabas sa bibig mo. Para dun sa ating mga kababayan. Ayun. Ang pawis ni PNP. Nakita mo, butil-butil ang pawis, ha? Saan ito? Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. So, hindi na sa Araneta. Kasi hindi kahapon na. sabi Araneta. Kasi may malaki bayan. Alam ko dun sa Araneta, may concert kami. Ganun ba? Oo. Yung boyfriends. Grupo ng boyfriends magko-concert sa So, Rizal Memorial Coliseum ito. At least yan pag-aari ng gobyerno. Oo, madali lang Philippine iset. Sports Commission. Tapos ay maghihintay si General Torre doon. Darating siya. Nakapaboxing na. Sigurado. Kasi baka hindi dumating eh. Kasubuan na yan. Kung hindi daw darating, magdo-donate na lang sila. Ha? Pero maghihintay siya. So parang nahihiwatigan niya, hindi darating yung kalaban, Mukhang, alam mo, darating yan dyan. Darating. Darating? Oo. Kasi, tinan mo yung santok niya, Kita mo, may pwersa din. Sige. Sige. Kaya lang sa tingin ko, Jen, baka mga 3 rounds, mahirapan na siyang... Hindi, alam mo naman ang mga pagiging PNP, batak yan, Nason. Ganun ba? Batak yun, no? Ilan taon na ba wala ba tayo 10 of the tape? Ang reach niya, no? Yan Meron ang tayo 10 reach. of the tape. Oo nga, no? Kasi yung edad mukhang malayo yung edad nila. Mas mabata Hindi, pero kung, siyempre, ewan ko lang, pagiging general, hindi ko lang kasi alam kung ano ang mga activities ni General Torre, no? O ito ba ay nagja-jogging, o ano pa man. Pero wag nila ipagkamali, Nelson, ha? Alam mo ba, baka hindi alam ng ating mga kababayan, noong kadete, si General Torre ng Philippine National Police Academy, siya po ay miyembro ng Boxing Corps Squad Cadet. Lumalaban talaga. Din sabihin, yung kasing grupo nila ay ang sports. Boxing talaga. Boxing talaga. Kasi di ba nga, mga lumalaban yung Yes, mga yung nanalo sa Olympics. sila Heidelin Diaz, mga sundalo yan Yung boksingero. Si Salamat. Si Marcial. Di ba? Si Yumir Marcial. Ano yan Mga tauhan ng AFP yan. Mga uniform personnel yan. Hindi ko alam kung sino kaya napasubo dito. Hindi, ako sa tingin ko, napasubo si Bastian. Ganun ba? Si Bastian. Sabagay, hanggang Hindi wala. niya siguro akalaing i-call ni PNP chief. Oo. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Baste. Sige nga. Oo. Para sa laban na ito. Tingnan natin. Parang mas malakas manuntok yung Bastian. Parang mas solid Ba? Oo nga, no? Parang puro kaliwa ang malakas ang kanan niya.
Di ba? O, kita mo. Maulit-ulit. Kanan ng ano eh. At ang naglabas ng video na yan ay OVP na. So, Ba? Office of Vice President. Kung ganyan, baka matutuloy ang boxing, Jen. Ganon. Matutuloy yan pagka ganyan. Tapos ano ba height itong si Baste? Kasi malaking factor yan yung height saka yung reach Meron na. tayo, nakita ko may tail of the tape tayo. Meron ba tayo? Meron. Oo. Hanapin nyo nga yung tail of the tape para makakita natin yung comparison ng height, nung edad, nung may reach pa. Saka yung, kasi yung factor yung reach at saka yung weight. Kasi yung weight ng tao ay may epekto sa bigat ng suntok. Habang mabigat. Yes. Kaya magkahiwalay yung mga weights division eh. Yes, ang factor lang pagka mataas ang timbang mo, medyo mabagal ka ng konti. Kumpara mo doon sa mas magaan ang timbang, yun. Pero pag tinamaan ka na mabigat ang timbang, medyo mas malaki epekto. Katulad nito. Mukhang mas matimbang si Baste, ano? Oo, kasi bulky si Basti eh. Oo. Pero kung si General Torre naman ay batak sa pagiging general niya at saka medyo may maintenance na kanyang exercises. Yung bang laging training. Ayan yan, tail of the tape. Ayan yung sinasabi ko. Age, 55, 37. Ba? Doon lang magkakaiba. Yung height ni PNP chief, wala. Birthplace, Hulo. Oo. Davao. Mayor, PNP chief. Yung height, 5'8", Baste. Hindi rin pala ganun katangkaran si no? Si Baste, 5'8 lang pala. Mas matangkad pa pala ako dyan. Ganun pala. Malaki lang ang katawan. Tsaka may tato. Parang na kasi nakakatakot kasi tatuan, no? Yan magkakaalaman dyan kasi. Ang pagkakaiba nila dyan, bagamat si General Torre ay mas maedad na, pero mas mabilis siya kaysa kay Baste, ano? Kasi yung katawan, mas batak yan eh. Yung Baste, pa-combo-combo eh. Di ba ang talagang background yan eh, miyembro ng ano yan eh, yung may banda eh. Ganun ba? Yes. Matuloy kaya ito? Ay sana. Sabi ko nga sa'yo, kasubuan, ano yan eh. Kumbaga, nakakalalaki na yan. Oo. Pero sabi naman ng iba, Nelson, yun ba uunahin natin? Sa kabila ng sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan. Oo nga. At saka baka General Torre, matakpan pa nito ang issue ng sono ng Pangulo sa Lunes. Baka kayo pa ang mag-banner. Linggo naman eh. Tama. Di ko ako nga ang tatanungin, mga next week pa, patapusin nyo na yung yan, tama, Kasi tama. linggo, paghahanda nyo ng sona yan. Ano bang sabi ng Malacanang? Nakarating na sa Malacanang to eh. Ba nag-react ba Malacanang? Mukhang sabi nyo parang masarap panoorin yan Ba? Kung ako sa kanya, huwag silang kumibo dyan. Meron. Ganun? Pinatulan pa? Sige nga. Kanya natin. Reaction ng Malacanang. Meron yan, si Claire daw. Standby lang daw, buffering pa. Alam mo naman sa atin. Ganyan talaga. Hindi, pero ako sa isang seryoso, pag inisip mong mabuti, kung ang pag-uusapan ng sitwasyon, baka pwedeng i-cancel nyo na muna yan. Huwag na sa linggo. Kaya Diba? nga. Ako nga sabi ko, mas maganda yan, mga 1 week, o kaya kahit isang buwan, para may practice talaga. Yun. Tsaka may promotion. Mas maraming sponsor yan, di ba? Kami na po mag-handle ng promotion nyo. Pati mga sponsors. Kung pwede, gusto nyo kami. Si President CRB, kayang-kayang i-promote yan. Diba? Makakaano pa tayo kung live coverage, di ba? Tayo na magbenta nung tickets. Pay-per-view. Yan. Kung sa Rizal Commercial Day, kung gusto nga nila, dun pa sa Philippine Stadium nila gawin eh. Pwede. Di ba? Oo. Ako na magbabayad ng venue. Di ba? Hindi, Si Ate Claire. dahil lang sa, andyan ba? Ano ba reaction ni Ate Claire sa labanang ito? Wala pa. Standby. Pero anyway, yun nga, Nelson, marami din ang nagko-komento ngayon. Sana daw, hindi naman sabihin huwag na ituloy. Kundi, i-cancel. Dahil marami pang May problema tayo ngayon, baha, etc. May bagyo Tapos pa sa Lunes ay may SONA, daming problema. Siguro, yaman din lamang ang labanan kasi dito nakakalalaki na no? Napasubo na isa't isa. Baka hindi kasi akalain ni Baste na hindi i-call yung kanyang bait. Biglang problema, biglang kinol
Kung ako naman si PNP chief, pambira ako, PNP chief ako, hindi ko i-call yan. Nako. Di ba? Oh. Pero dapat talaga dyan, kung gagawin nating boxing, kasi hindi po pwedeng, gawin natin may rules, di ba? Meron siya. Kasi hindi po pwedeng, basta lang sila magbugbugan doon, tapos walang marinaw na rules. diba? Kumuha ata sila ng sentensyador. Anong sentensya doon? Sasabong yata. Sabong yata. Sentensyador ang ginawa. Oo. Hindi. Tsaka si Dapat may- Manong Chabit daw ang dapat may rules, Yan, malinaw. oo. Halimbawa, number 1, Oo. no hitting Below the belt. below Yan. sea level. No hitting below sea level. Para kahit saan pwede. Oo, ganon. Ito, tingnan natin reaction. Ito na. Ante Claire, ano masasabi po ninyo? Del Torre. Oo, nakita namin. Opo, ma'am, ano masabi ng Malacanang doon? Hindi ko alam kung matutuloy. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung matutuloy. Kung matuloy man, good luck. Okay po, thank you, ma'am. Yes. Yon. Informal din pala. Parang ano lang, ambush lang pala yung nangyari. Ala ko naman, may statement Oo, pa eh. ha? wala pala. Oo. Informal lang yun. Kumbaga, yun. Bukod dyan, Jen, Oh. meron pang hinamon ng suntukan. Pero bago mo ituloy yan, nakanganga na raw ito eh. Ha? Nakanganga na. Umihinga pa ba? Nakanganga. Sige. Oo. Sige. Tanggapin natin ang report, ha? Dahil po sa patuloy na paglakas ng hanging habagat sa Luzon, matinding pagbaha nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Batangas, partikular na raw po sa poblasyon area. Si Nick Faderogao, magbabalita. Kabayan, kamusta dyan? Magandang hapon, Kuya Jen, Kuya Nelson. Dahil sa patuloy na paglakas ng hangin habagat sa Luzon, matinding pagbahang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Batangas, partikular na sa poblasyon area kabilang ang barangay 13, 14 at 15. Marami na ring mga daanang sarado at hindi passable o kaya naman ay delikado ng daanan dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Ayon kay Vice Alright, dito muna po tayo ha. Chat group di ba? Oo. Chat group ng kanilang mayor, ng kanilang principal, ng kanilang Yes. teacher, etc. Oo. etc. Ay, no. Anyway, sa ibang araw kasi, hinahanap din sana natin, Nelson, hanggang ngayon, ay meron pang isang mainit ang pagkatalo din. Di ba, ang Pangulong Bongbong ay nakauwi na ng ating bansa. Yes. O ito ha, pag-usapan po natin ang kung paano malupit ang negosyador si Bongbong Marcos. At sa kanyang pag-uwi, ano ba talaga? Malaki ba talaga mapapakinabang natin sa Pilipinas, ha? Doon sa Doon sa kasunduan. pinasok natin na 20% na naging 19% na taripa at tayo naman, Pilipino, na papasok ng produkto sa Amerika ay walang taripa. Zero. Oo, zero tariff versus 19% tariff. Oh. Naghahanap sana tayo ng mga ekonomista ng ating bansa kung sino-sino po ang pwedeng magpaliwanag ukol sa bagay na yan. Para sana ay meron tayo masumpungan na pwedeng kasi gusto nating ipaliwanag yan in layman's term eh. Malungkot lang, Nelson, hindi naman tayo negosyante at hindi natin nauunawaan ng mas malalimang issue itong bagay na ito. Basta ang maintindihan ng tao dyan, Jen, Oo. yung sinasabi mong patas, ay hindi. Kasi 19 tayo, 0 sila. Yun na nga. Yun lang natindihan nila. At nakadagdag pa nga dyan ang mga reaction din ng ating mga mambabatas. Oo, diba? sila mismo. Mismong mga mambabatas natin na nagsabing dihadong-dihado po tayo dyan. Diba? Sa kasunduan na yan. Mukhang, sabi nila, mukhang nabola tayo na matatamis na pananalita ni President Donald Trump. Oo nga. Nadaan tayo sa buladas at pagkatapos sa bandang huli, na-realize natin, ba teka lang, parang nadali kami doon Di ba? Oo. Ganun talaga si style ni Donald. Oo. Tapos ihaharap ka na sa media. Diba? Doon ka na, nasaharap ka na sa media. Oo. Tapos siya magsasabi ko ano na pagkasundo. Oo nga, no? Yun ang... Hindi ka na ngayon tatango-tango ka na lang, ingisi-gisi ka na lang. International media yan eh. Di ba? Paano ngayon to? Pwede pa ba tayong bumawi doon? Ko, mahirap. Palitan natin yung presidente. Hindi. Sabi mo si Willie Revilla, teka lang, bawi tayo, bawi. Laban. Di ba? Hindi tayo... Pero Oo. ito na para lang maging mabuo yung konteksto. Ha? Oo.
Ganyan din naman kasi ang ginawa ni Trump sa lahat ng mga bansa. Hindi lang naman Pilipinas. Oho. Kahapon nga, na-discuss natin, Vietnam, ginanyan Oo. din niya. Indonesia. ganun din. At pati nga yung mga bansa sa Europa, Oo. galit sa kanya dahil hindi nga daw